si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpatupad ang Department of Agriculture o DA ng pansamantalang import ban sa mga buhay na baka at kalabaw kabilang ang mga produkto at byproducts nito na mula sa bansang France at Italy. Ito'y kasunod ng kumpirmadong outbreak ng lumpy skin disease sa nasabing dalawang bansa. Ang naturang import ban ay mananatili hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso mula sa DA. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon sa umano'y mga katiwalian sa bilyon-bilyong pisong flood control project sa bansa, unti-unti nang lumulutang ang ilang mga pangalan ng kontratista na hinihinalang sangkot sa anomalya sa proyekto. Naritong ulat. Kaugnay ng kamakailang paglalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 15 pangalan ng mga kontraktor na kaugnay sa katiwalian sa flood control projects, ay patuloy rin ang mga senador sa pagnanais na maimbestigahan ito at mapanagot ang mga may sala sa naturang issue. Ang investigasyon at pagpapanagot sa mga katiwalian sa mga palpak at ghost project ay batay sa direktiba ng Pangulo sa kanyang nagdaang State of the Nation Address nitong July 28. Sa kasagsagan ng pag-uusig ng pamahalaan, ang 15 kontraktor na ito ang unang lumutang mula sa kabuuang 2,000 kontraktor ng 545.64 billion pesos na ginastos para sa 9,855 na flood control project sa buong bansa simula July 2022 hanggang May 2025. Kaugnay nito ay naobserbahan din ang eksaktong pagkakapareho ng halaga ng kontrata ng ilang proyekto sa magkakaibang lokasyon na may parehong mga disenyo, materyales at haba kahit na magkakaiba ang mga ito ng lokasyon o lupain. Samantala, isa sa mga nadawit sa listahan ng mga pangalan ng mga kontraktor ay si Senate President Francis Escudero. Bagamat kanyang inaming kaibigan at campaign donor niya ang isa sa mga kontratista na nakakuha ng mga flood control project, mariin niyang pinabulaanan na siya ay kasabwat o sangkot sa anumang proyekto na kinabibilangan ng iniuugnay na kontraktor. Ang tinutukoy ni Escudero ay si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na naging campaign contributor niya noong 2022 elections. Kabilang kasi ang naturang kumpanya sa mga kontratista na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng kontrata sa kalahating trilyong pisong halaga ng flood control project. Samantala nitong Martes, nagbigay naman ng pahayag si Senator J.V. Ejercito sa mga nagkasalang kontratista, gayon din ang lahat ng mga sangkot sa katiwaliang ito. Ang nakakainit ang ulo, nakakainis, yung kumita na nga, lulukuhin pa. Aside from substandard, lulukuhin yung materials, yung pagkakagawa, yung kalidad, nakakalungkot kung may ghost pa. Ito yung medyo, may information tayo na may maganon. So, sobra-sobra naman na yun. I think, hindi na deserve na talagang papagbigyan pa yung mga ganito, pang impyerno na yung levels na yun di ba? Na ano na hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? Bukod dito ay mungkahi pa ng senador na upang maiwasan ang patsi-patsi ng mga proyekto bunsod ng kakulangan sa pondo, ilaan ang major percentage ng proyekto sa top 10 flood-prone areas sa bansa. Bilang paunang hakbang sa naturang issue, isa sa inilunsad ng Pangulo ang interactive website na sumbong sa pangulo.ph, isang platform upang direktang isumbong sa punong ehekutibo ang anumang non-operational o anomalyang mga proyekto ng flood control sa kanilang mga lugar. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Umarangkada nitong August 11 hanggang August 13 sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ilan sa mga lugar na naabot ng programa ay ang Negros Island Region, Iloilo at Eastern Samar. Bukod dito ay nahandugan din ng tulong ang geographically isolated and disadvantaged areas at indigenous people sa Maconacon, Divilacan at Palanan, Isabela.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Meralco magtataas ng singil sa kuryente ngayong buwan. DOTR, aalisin na ang fill-out form sa pagkuha ng 50% off sa MRT at LRT. Kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa, bunsod ng delayed funds, limited land at ownership issues. DA, nagpatupad ng import ban sa baka at kalabaw na mula sa France, Italy. Taylor Swift, inanunsyo ang kaniyang bagong album na The Life of a Showgirl. At Ukraine President Zelensky, walang balak isuko ang Donbas region sa Russia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.